For the latest from the Senate, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, anong balita dyan sa Senado? Angela, hello, magandang umaga. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang necrological services para kay Manong Johnny or kay former Senate President Juan Ponce Enrile o former Senate President JPE. Pero inaasahan pa natin na meron pang ilang mga magbibigkas ng kanilang mga eulogy. Pero ilan pa dito sa mga bumisita ay sina former Senator and Makati Mayor Nancy Binay, itong pamilya, itong Ponce Enrile family. And kaninang 8:45 AM pumunta naman na dito yung casket para sa arrival honors ni JPE at agad-agad na sinimulan naman ang 9 AM na necrological services. Later on, even si Senate President Tito Soto, siya yung huling magbibigkas ng kanyang eulogy, tapos susundan naman ito ng response ng anak ni JPE na si Katrina Ponce Enrile. So far, sa nakita rin natin na schedule nito, by November 22, ito yung magiging ito na yung paglilibing kay Manong Johnny sa libingan ng mga bayani. And dito, iniimbitahan din ni Katrina Ponce Enrile yung mga may nais daw na dumalo. Ang funeral mass, magaganap ito 8:15 AM. Kasunod agad nito yung paglilibing kay former Senate President JPE. And sa ngayon, medyo tahimik dito sa Senado sa patuloy na pagluluksa at pakikiramay maging ng mga empleyado kay Manong Johnny. Balik sa inyo. So lahat ba ng mga senador, hindi ko kasi masyado nakita, ang nakita lang namin yung mga nagbigay na ng eulogies nila, no? But are all the senators present there today? Sa nakita natin kanina mula sa arrival honors hanggang dito sa pagsisimula ng necrological service, ang nakita natin sina Senator Kiko Pangilinan, sina Senator Risa Ontiveros, Senator Sherwin Gatchalian, Senator JV, Senator Jinggoy. Pero for the Senator Robin Padilla, nandito rin siya. Pero yung iba na hindi pa natin nahagilap dito, sina Senator Aimee, sina Senator Bato. Pero nagsisimula pa lang naman ito, maaaring pumunta pa sila sa mga susunod na oras. Antabayanan pa natin. Alright, so after this necrological service for the former Senate President Juan Ponce Enrile, what will be the agenda of the Senate for the coming days? Continuation naman ng Senate budget debates or budget deliberations ang gagawin dito. Medyo kahapon kasi marami pang backlog sa mga lumipas na araw. Kasama na rin dyan yung budget ng TSWD. Naka-line up na rin yung budget naman ng Office of the President. Pati yung iba pang mga opisina, yung mga GOCs na kasama nito, nakapailalim sa mga ahensyang ito. And then ang pinaka-calendar na hinahabol, nasabi ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, is by the last week of November or early week ng December, magagawa naman na o magaganap naman yung BICAM. And then hopefully before the day of Christmas, malinis na raw, plansyado na itong panukalang pondo for 2026 at pirmado na, lalong-lalo na pagdating doon sa mga kini-question pang budget, lalong-lalo na sa issue ng budget insertions na ngayon ay lumalantad pa ulit. So meron daw ipapasang resolution to honor Enrile's life dyan sa Senate? Oo, Angela. Kahapon, na-bring up na rin siya at formal na nga isinulong itong resolusyon na kinikilala at nagbibigay pugay dito kay Manong Johnny, kay former SP JPE. Kaya ito, isa din itong kanilang pagbibigay pugay sa dating Senate President. And then, so far kasi pagkatapos nito, ang antabayanan natin, yung pagkatapos ng magiging necrological services, yung public viewing para din dito sa mga empleyado sa Senado, kung saan sunod na dadalhin itong casket ni JPE. Kasi nakita din natin sa binigay naman na impormasyon ni Katrina Ponce Enrile, November 16 to 18 at November 21, merong public viewing sa Dasmariñas Village, Makati. And then may service pa ninyo na mangyayari every 6 o'clock in the evening. Tapos sunod na natin nakita, November 22, ito na yung paglilibing naman sa libingan ng mga bayani. So far yan yung nakuha nating impormasyon dito. Mamaya susubukin nating makapanayam yung iba pang mga bisita rito, lalo pa pinaka-pare-pareho na binabalik tanaw ng mga nagbibigay na eulogy is yung pagpapamalas daw ng talino ni JPE sa iba't ibang larangan, lalo na nung panahon na siya ay Defense tsaka Justice Secretary, hanggang sa doon sa mga panukalang batas na na malaki daw ang naging contribution niya, lalo-lalo na dito sa kasaysayan na lumipas. Alright, maraming salamat. That was our mobile journalist, Merimon Reyes, reporting live from the Senate.